course, our First Lady Luis Araneta Marcos, who has recently been traveling to Europe to assist with on the OWA with some of the activities that. So she has become our ambassador now for migrant workers. It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa... Magkakaroon ng cabinet shake-up o revamp ng mga miyembro ng gabinete. Ito ang pabirong sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa Bagong Bayani Awarding Ceremony sa Malacanang kanina. Bagaman pabiro, tila nagpahiwatig ang Pangulo ng reshuffle ng cabinet members. Lumakas ang posibilidad na ito lalo na't sa nakalipas na mga araw, nagkaroon na ng pagbabago sa komposisyon ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa gitna ito ng ginagawang investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Noong Lunes, November 17, inanunsyo ang pagbibitiw sa pwesto ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman. Sumunod na agad rito ang panunumpa sa kanilang bagong tungkulin ni Secretary Ralph Recto bilang bagong ES at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go bilang bagong Finance Chief. Sa tanong kung magpapatuloy ba ang cabinet shake-up, sagot ng palasyo, tingnan na lang po natin kasi kung nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo, so yun muna po tayo, face value. Sa ngayon po ay wala pa po sa ating ina-announce or isinasabing update patungkol dyan. Ayon pa kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, wala siyang natatanggap na impormasyon na may nangyayaring internal cleansing o investigasyon sa mga miyembro ng gabinete kung sangkot sa katiwalian. Wala po ang masasabi ng lahat ay under investigation. So, ang maaari lamang pong sinasagawa ng Pangulo yung performance ng bawat kabinete at yun naman ay usual at regular. Pero kung patungkol po sa mga sinasabi natin maanumalyang flood control projects at wala naman pong nababanggit o nasasabi, parang hindi naman po kailangan mag-imbestiga patungkol dito. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang Presidential Communications Office o PCO ukol sa naging pahayag ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi siya nag-resign sa pwesto. Ayon sa palasyo, iginagalang nila ang sentimiento na ito ng dating opisyal. The Palace acknowledges former Executive Secretary Lucas Bersamin's clarification regarding the manner of his transition. As he himself stated in his interview, he submitted himself to the President's discretion and prerogative as part of the ongoing reorganization. The Palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. Giit ni Yusek Castro, galing sa palasyo ang anunsyo ng resignation ni Bersamin. Ang pina-announce po sa atin ay galing sa palasyo at kung ano po naramdaman ni ES Bersamin, yun din po na ginagalang po natin ang kanyang nararamdaman. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.